Karamihan sa mga tao ngayon namulat na sa kahalagahan ng pagninegosyo. Narealize na kasi ng karamihan na wala talagang yumayaman sa pagiging empleyado. Gayon pa man, sa pagsisimula ng pagninegosyo ay hindi ito ganun kadali. Bukod kasi sa risk ito, may mataas ring chance na malugi ka rin dito. Ang kadalasan na dahilan nito ay yung taong nagpapatakbo ng negosyo o ang may-ari mismo ng negosyo. Kaya naman kung gusto mong malaman na pwede ka na bang sumabak sa pagninegosyo, panoorin mo ang 6 na dahilan na ito. Sikapin mo lang na matapos mo ang video na ito dahil isisigurado ko sa iyo na marami kang makuhang aral dito. Pero bago po yan, may nagtatanong pala sa akin, isang taga-suporta ng mga video natin, kung gaano na ba ako katagal sa pagdinegosyo. Siguro kung ipagsama-sama simula nung bata pa ako, medyo may katagalan na. Pero kung tinatanong nyo po itong huling negosyo ko na pinabagsak ng pandemic, may halos isang dekada na. Ang isang negosyo kasi para sa akin, matatawag lang itong negosyo kung may mga taong gumagawa dito para mapatakbo ang negosyo. Pero kung ikaw lang mismo ang nagpapatakbo sa negosyo mo, ang tawag nito para sa akin, self-employed pa lang ito. Okay? So sa topic natin ngayon, kung handa ka na, umpisahan na natin ito. Number 1, akala mo may time freedom ka kapag negosyante ka na. Kung ang dahilan mo kaya nag-umpisa ka na sa pagninegosyo ngayon para magkaroon ka ng time freedom at maiwasan mo na ang 8 a.m. to 5 p.m. na oras na yung pagtatrabaho ngayon, pues sasabihin ko sa iyo ang totoo, mas maraming oras kang gugugulin sa pag-uumpisa ng negosyo kumpara sa pagiging empleyado. Kasi ang pagiging empleyado, pagkatapos ng kanilang oras sa trabaho, pwede na silang magpahinga, samantalang bilang isang baguhan lamang sa pagninegosyo o isang negosyante, pagkatapos ng oras ng buong araw na pagninegosyo ay nagtatrabaho pa rin. Andyan yung late na ang oras mo sa pagtulog dahil inahanda mo pang negosyo mo para sa kinabukasan. At minsan pa kailangan mo pang gumising na mas maaga. Talagang mangyayari ang mga ito lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang sa iyong negosyo. Bilang isang business owner, responsibilidad mo ang iyong negosyo 24/7. Kaya kung naririnig nyo sa mga matagumpay na negosyante ngayon, na kukunti lang talaga ang oras ng pahinga o tulog nila lalo na sa panahon na nag-uumpisa pa lang sila sa kanilang pagninegosyo. Pero hindi ko sinasabi sa iyo na kailangan mo isakripisyo ang iyong pahinga para lang sa negosyo dahil mas mahalaga pa rin higit sa anuman ang ating kalusugan. Ang pinangarap mong time freedom, posible naman talaga itong mangyayari pagkalipas ng ilang taon sa pagninegosyo. Pero para sa mga nagsisimula pa lamang, ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, kailangan mo talaga maglaan ng maraming oras para sa negosyo mo hanggang sa magiging established na ito. Number 2, kulang ka pa sa pera para magumpisa. Kung ngayon sanay ka sa buhay empleyado na may inasahang kinsinas katapusan na sahod, ang pagsisimula ng negosyo ay may malaking kaibahan kumpara dito. Dahil maliban sa kailangan talaga dito ng pera, andyan pa yung kailangan mo ng mahabang panahon bago mag-generate ng pera ang iyong negosyo. May mga ilang tao kasi na sa sobrang pagka-excited sa kanilang business idea ay iniiwan na nila kaagad ang kanilang trabaho at sinimulan kaagad ang kanilang negosyo. Ang magiging problema nito kung hindi ka kaagad kumita ang iyong negosyo, saan ka ngayon kukuha ng pera para i-maintain ang iyong kasalukuyang buhay? At saan ka kukuha ng pera kung kinakailangan ng dagdag na pera ang iyong negosyo? Sa pag-uumpisa sa negosyo, nakahanda ka dapat na mamuhay na wala mo ng income hanggang sa magiging malago o profitable na ang iyong negosyo. Kaya sobrang napakahalaga na mayroon kang emergency fund. Ito kasi ang magsusustain ng iyong kasalukuyang buhay sa mga panahon na hindi pa kumikita ang iyong negosyo. Ang advice ng mga financial expert na dapat meron kang 8 to 12 months na emergency fund katumbas na iyong monthly expenses. Pero kung maaari, mas nakabubuti sa iyo bilang isang baguhan pa sa pagninegosyo na mas mataas pa sa 12 months ang magiging emergency fund mo o depende sa iyong tansya kung kailan magiging profitable ang iyong negosyo. Number 3, hindi ka pa marunong magpatakbo ng pera. Sa pagninegosyo, isa ito sa pinakamalagang parte ay kung paano ka mag-manage ng pera o yung tinatawag na cash flow sa negosyo. Kasi kung hindi mo may manage ng maayos ang pumapasok at lumalabas na pera sa iyong negosyo, malaki ang chance na malulugi ang negosyo mo. Mga common na pagkakamali sa mga baguhan na negosyante ay wala silang accounting at reporting. Basta ang mahalaga sa kanila, may binta, sila ay okay na. Bilang isang negosyante, dapat inaalam mo kung kumikita ba talaga ang negosyo mo. Kahit kasi sabihin na natin na malaki ang pera na pumapasok sa negosyo mo,
pero hindi mo namalaya na mas malaki pala ang pera na nailabas mo. Tsak na malulugi ka. Isang pagkakamali ng mga baguhan sa negosyo ay pinagsama nila ang kanilang business at personal finances. Kaya hindi na nila malalaman kung kumikita pa ba ang kanilang negosyo o palugi na. Kung sa negosyo ka kasi kumukuha ng panggastos para sa iyong sarili, mahihirapan kang limitahan ito. Dahil matitim ka talaga na gumastos lalo na kung alam mo na may pera pumapasok sa negosyo mo. Kaya isa ito na dahilan kung bakit hindi tumatagal ang isang negosyo. Kaya dapat kailangan mong paghiwalayin ang business at personal finances. Kaya ang ginagawa ng ibang negosyante, sinasahuran nila ang kanilang sarili at ito ang kanilang ginagamit para sa kanilang personal na expenses. Napaka-effective ang ganitong paraan kaya ulitin ko, dapat marunong kang mag-manage pagdating sa iyong pera para makaikot ito ng mabuti at mapalago pa ang iyong negosyo. Number 4, hindi mo alam ang pinasok mong negosyo. Bago ka pumasok sa negosyo, mahalagang matanong mo muna ang iyong sarili kung bakit ka nga ba pumasok sa pagninegosyo at bakit ito ang napili mo na negosyo at bakit ngayon ka magsisimula. Kung ang sagot mo ay para kumita ng pera, malamang hindi ka rin magtatagumpay sa pagninegosyo. Kasi ganito po yan, sa mga nag-uumpisa pa lamang sa negosyo, wala pa yang kasiguraduhan kung kikita ka kakaagad ng pera. So kung pera kaagad ang dahilan mo, baka hindi ka rin makasurvive. Baka pag hindi ka kikita kaagad ng pera, susuko ka rin kaagad. Hindi kasi ibig sabihin na nakikita mo sa iba na kumikita sila ng malaki sa ganitong klaseng negosyo, ay ito na din ang iyong papasukin. Kailangan dapat mo munang malaman na ang pasikot-sikot sa negosyo na balak mong simulan. Dahil ang mga taong nakita mo na naging successful sa kanilang negosyo, hindi dahil sa ganda ng kanilang business idea. Sa halip na inaaral nila ito ng mabuti kung paano maging epektibo ang kanilang negosyo. Number 5, kulang pa ang tibay ng iyong loob at pag-iisip. Karamihan kasi sa mga tao ay madalas tinitingnan lang ang iyong tagumpay ng isang negosyante. Tulad ng pagkakaroon ng mamahaling sasakyan, malalaking bahay, mga magagandang kasuotan at magarbong lifestyle. Nakalimutan na nila bigyan ng panahon para alamin ang pinagdaanan ng mga taong ito. Sakripisyo, hirap, stress at iba pang karaniwang pinagdadaanan ng matagumpay na tao. Ang akala kasi ng ilan na madali lang proseso sa pagninegosyo. Kung tatanungin kita, willing ka bang magtrabaho simula 6 AM hanggang 12 AM o higit pa? Willing ka ba ipagpalit ang bakasyon mo para mabigyan pa ng mas mahabang oras ang negosyo mo? Willing ka bang i-handle ang sandamakmak na stress kapag nagka-problema ang negosyo mo? Willing ka bang tipirin ang iyong sarili habang hindi ka pa kumikita sa iyong negosyo? Willing ka bang mag-suffer ng hirap kapag nalugi ang negosyo mo? Kaya kung sakaling kulang pa ang tibay ng iyong loob at pag-iisip, hindi ka pa pwedeng maging negosyante. Dahil napakarami pang bagay na dapat mo isakripisyo at dapat palagi kang handa sa anumang pagsubok na darating. Number 6, hindi mo alam kung paano magbenta ng iyong produkto. Sa kahit anong klaseng negosyo, dapat marunong kang magbenta sa sarili mong produkto. Dapat marunong kang manghikayat ng mga customer para bumili sa iyong produkto at sa iyong serbisyo. Ang problema kasi sa mga baguhan ng negosyante, masyado silang nakatutok sa quality ng kanilang produkto o serbisyo. Kahit pa sabihin natin na malaking factor ito sa success ng isang negosyo, pero wala pa ring silbi ang mga ito kung hindi ka marunong magbenta o manghikayat ng mga tao para bumili nito. Tandaan mo kung ano ang dahilan kung bakit ka nagninegosyo, para magkaroon ng profit. Dahil kahit gaano ka profitable ang produkto at serbisyo mo, kung hindi ka talaga marunong magbenta ay wala pa rin. Kaya kung gusto mong maging magaling na negosyante, mahalaga ang paghusayan at pag-aralan mo kung paano ka makabenta nito. At hanggang dito na lang muna ang video natin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.